Our speaker for this afternoon will be talking about youth and nation building. Mahalaga po ito. Kasi part ng ating convention, or one of the major focus in our convention, is so that kayo, malaman nyo, bakit ba dapat may pakialam ako sa bayan, di ba? Hindi lang kasi tayo Kristiyano. Tayo ay mga Pilipino. Sino ditong Pilipino? Pakitaas ang kamay. Pilipino po kayo. Yung iba ano yung Pilipino? Inisip pa eh. Taas po ang kamay kung kayo po yung Pilipino. Ayan, good. So, kaya po namin ginawa ito para maunawaan nyo ano ang papel nyo sa inyong lipunan at sa pagtatayo ng bansang ito. And our speaker is a former Commissioner at Large of the National Youth Commission, an attorney at law, tama ba yung term? From the Ponce Enrile, Manastas, and Reyes Law Offices. At preacher's kid po ito, Sino po mga PK dito? PK, ayun. Ipagmamalaki niyo po, PK din po ito. So without much further ado, let me now call Attorney Princess Abante for this lecture this afternoon. Hawakan mo na lang. Thank you, Pastor RC. Magandang hapon sa inyong lahat. Kaklaruhin ko lang ho, hindi po ako pastor. Hindi rin po ako preacher. Ako po ay isang preacher's kid, pero dito po sa simbahan, wala pa rin po ang MBBC, ay wala pa rin po kami mga pastora dito. Ako po ay nandito para mag-lecture on the role of the youth sa nation building. So, kayong lahat ay mga delegates ng BHYC. Meron bang presentation? May presentation ako eh. Yan. Sino dito ang mga estudyante sa high school? Taas ang kamay. May minors ba kami? Sinong below 18 years old? Taas ang kamay. Ayan. Nananawagan po ako sa inyo, wag po kayong maglamyerda sa labas. Dahil ho kayo mga minors, kami po ang primary responsible sa inyong welfare. So our lesson for today, challenge accepted. Sa 3 days of convention, this is not just a time for you to get to know each other. You are being asked, yes please, next slide. You are asked, why are you here? Bakit kayo nandito? Bakit ka nandito? Ikaw, ba't ka nandyan? Dahil yan na lang po. Pero bakit ka nag-attend sa convention na to? Tayo ka, kuya. Anong pangalan mo? Manuel po. Ay, Manuel, napaka matipuno ng iyong pangalan. Tingin ka naman sa camera. Yan. Manuel, taga saan ka? Sambales po. Sambales. Bakit ka nandito ngayon sa convention? Para po may matutunan pa sa salita ng Panginoon para patuloy na magamit pa ng Panginoon. Yan. Karamihan sa inyo ay nandito para may matutunan, may magawa para sa ministries ng ating mga simbahan. Why are you here? Pero bago natin sagutin tuluyan, why are you here in the convention? Let us ask first, who are you? Sino ba kayo? Maliban sa pangalan at taga saan, sino ba kayo? Next. Next, yan. We are all Filipino youth. Lahat tayo ay isang kabataang Pilipino. Sino ba ang mga kabataang Pilipino? Next slide, please. Ang kabataang Pilipino, nakikita nyo ba? Youth is defined as a person between 15 to 30 years old. Sino ang wala na sa youth? Ako lang. Wala naman daw sa itsura. Si Kuya Mon nandyan eh. Kami ni Kuya Mon. Tayo mga 15 to 30 years old. In 2003, nagkaroon ng statistics kung ilan ang mga kabataan sa buong Pilipinas. Meron 23 million na kabataan dito. Yun ay 15 to 30 years old pa lang. That comprises 30.1% of our country's population. Imagine ninyo, dito nga lang sa ating congregation ngayon, masikip na. Iilan pa lang tayo, 800? Imagine 23 million young people in the whole country. Ganun kalaki ang mga kabataan. Pero lahat yan, may kanya-kanyang mga problema. May kanya-kanyang mga concerns. May mga concern ba kayo?
May concern ka? May mga issues ka ba bilang kabataan? Tingnan natin, ano ba ang mga concerns ng mga kabataan ngayon? Edukasyon. Sino nga? Dapat tinanong ko kanina, ang high school students, taas ang kamay. Taas lang. Okay, tingnan natin. Kuya, yan. Sir. Hi. Hello. Tayo ka. What's your name? Gideon po. Hello? Akala ko meron din tayo. Gideon, anong year ka na sa high school? Magsa-second year na po. Second year. Saan ka? Public or private school? You are in a public school. So, ibig sabihin, yun yung walang binabayaran. Libre dapat, di ba? Pero, bilang estudyante sa isang public school, meron ka pa rin bang ginagastos doon? Ano mga ginagastos mo doon? Miscellaneous fees, mga gamit sa eskwelahan. Tingin mo ba ikaw ay nagkakaroon ng tama at magandang edukasyon? Taga saan ka? Taga Baguio, very good. Sino nasa private schools? Taas ang kamay. High school, ah? Sino nasa private school? High school. Ay, may tao pala dito. Okay, EJ, halika. Ikaw ay nag-aaral sa? Private school. Saan nga, kuya? Halika. Sa Mika. Yan, sa Mika. Siya nag-aaral dito sa school sa MBBC. Alam mo ba kung magkano binabayaran ng magulang mo? Hindi. Ala. Alam mo kung anong klaseng mga binabayaran sa mga sa eskwelahan ngayon? Hindi, kunyari, tuition, baon, alam mo ba kung ano-ano yung mga yun? Yes. Yes. Na nakakakuha ka ba ng maayos na edukasyon? Yes. Meron tayong mga public saka private. Iba rin ang klase ng pag-aaral na kukuha ni Gideon, tama? Iba rin ang kukuha ang pag-aaral ni EJ. Yes, you may be seated. High school pa lang yan. Sino nasa college? Taas ang kamay. Ay, nahiya. Natakot na magtaas ng kamay yung mga nasa likod ko. Baka doon, napita ko sila. Miss, what college are you in? Miriam College. Miriam's dito sa Katipunan. Anong course mo? SPED. Wow, very good. Magkano tuition mo ngayon? 45 plus. 45,000 per sem. Diba? Big time ka, te. Ayos yan. Pep, tama ba? Per sem? Per sem, diba? Sino nasa public college ngayon? Graduate na kayo eh. Ha? Hindi ka ba graduate, Danjo? Teka, ayoko kayo, mga taga Santa Ana kayo eh. Halika. Anong eskwelahan ka? BUP. Dito? Saan? Sa Bulacan. Magkano ang tuition mo? ₱400 per semester. Tama? O roughly mga ₱500 per sem. Ano pinagkaiba ng edukasyon niya sa PUP tsaka sa Miriam? Bakit may mas matataas? Bakit meron mas makaka-afford? Mga kabataang nasa kolehiyo, edukasyon, nakakuha ba tayo ng tamang edukasyon? Meron ba tayong pambayad sa ating edukasyon? Yung mga problema yan, maaring hindi nyo nakikita ngayon, pero problema rin yan ng mga magulang natin at kailangan natin alamin. Let us see some statistics. 40% of students in grade 3 have mastered competencies in English, science, math. Pero 30% perform poorly mga grade 6. Bakit may mga disparity na sa mga from grade 3 to grade 6? Bakit yung mga public schools natin, lagi natin sinasabi na may kulang pa sa mga classrooms, ang mga teachers natin hindi competent, ang mga estudyante natin ngayon cannot compete internationally anymore, unlike before. Next slide. Sa high school, noong 2004, nagkaroon ng high school readiness test. Lumalabas, majority, 91.7 scored 50% or less, revealing that they are not adequately prepared to tackle high school curriculum, especially in terms of reading comprehension, science, and math.
malaki na yung problema natin sa edukasyon, na kahit na tingin nyo ngayon, si Gideon, sa high school, baka pagdating pala sa college, hindi pa pala siya handa. At pag hindi siya handa sa college, magkukulang siya ng kakayahan pag nagtatrabaho na siya. Next. May dropout rate pa. Sino dito ang kabataan na hindi na nag-aaral, pero hindi pa nakakapagtapos? Taas ang kamay. Ayan, meron tayo dito. Okay lang ba sa'yo yung tanongin kita? Bakit ka nag-drop out, kuya? Yan. Number one concerns lagi, financial problems. Meron ba dito sa atin na umalis sa eskwelahan para magtrabaho? Yan. Ano pangalan mo, kuya? Rodel, taga saan ka? Taga Cavite. Ano yung... Asan siya? Ayun. Ay! Taga saan ka? Cavite po. Tres Cruces po. Okay. Anong grade, high school ka ba tumigil? Graduate ka na high school? Hindi pa po. Hindi ka, anong huling third year high school? Anong trabaho mo ngayon? Ngayon po wala na po. Bali, na-stop na rin po sa pagtrabaho. Ano yung kinuha mong trabaho nung tumigil? Sa helper po dun sa bahay po na sa may kainta. At saka po nung rin yun po, bali nagde-deliver din po kami sa mga SM. Okay. So nakikita nyo, hindi na to mga statistiko lang ang issue ng kabataan. May mga kaibigan kayo, kakilala, na may mga issues ngayon. Na kulang ang edukasyon. Salamat. Kulang ang edukasyon, kailangan umalis. Kalagay dito, CHED memorandum states that the dropout rate for tertiary level is 20.8%. Dahil may mga poor students, 30.8%. Okay, a large number of our baccalaureate graduates in the Philippines are regarded as unqualified or underqualified to handle professional work, which would lead us to our next issue. Employment. Sino ngayon ang bagong graduate? Taas ang kamay. May trabaho ka na? Bagong graduate ka, nag-a-apply ka ngayon? Fresh graduate? Kasi anong kurso mo? Comtech. Ano bang trabaho? Hindi ka na. Alam ko pa sana kilikili ko, pero hindi pa naman ako ganun kabaho. Comtech. Taga saan? Tangkad mo pala. Anong trabaho ba ang hinahanap mo ngayon? Ano po? Kung ano po yung available, hindi naman po ako mapili sa trabaho eh. Kung ano po yung available, basta yung kaya ko po. So, yeah. Sorry. Hindi, okay na po. Ano po? Don't be shy. It's okay. Halika na nga. Mag-usap nga tayong dalawa. Ano ba talaga? Okay ba? Kaya lang. Anong pangalan mo? Richmond po. Richmond. Okay, Richmond. Graduate ka na ng college. Ang course niya, Comtech. Para sa isang graduate ng Comtech, ano ba ang trabaho dapat niyan? Siguro po about computer. Siguro. Alain mo natapos mo yung course. So ngayon, ang hinahanap mo, kahit anong trabaho, basta kaya mo. Diba? Okay, salamat. Next. Makikita natin, unemployment is a reality. Sino ang graduate na wala pa rin trabaho? May nagtaas ng kamay. Nasaan? Sino yung graduate na sa college, Nakagraduate na sa college, wala pa rin trabaho? Ayan. Ilan? 2. Sino ang graduate sa college, may trabaho, pero hindi yun yung kurso na kinuha nila? Taas ang kamay. Ayan. Anong course mo nung college ka? Business. So, dapat businessman ka. Anong trabaho mo ngayon? Okay. There you go. Well, medyo connected pa rin naman yun. Pero, yung pinag-aralan mo did not necessarily translate to your present occupation now. Problema ng kabataan pa rin yan. Dahil, nag-aral ka nga. Tama ba? Sapat ba yung pinag-aralan mo sa trabaho mo?
Pang-una, meron ba talagang trabaho naghihintay para sa'yo? Katulad niya, sabi niya, Comtech graduate ako. Sabi ni Richmond, yee. Yee. Sabi ni Richmond, Comtech graduate ako. Maghahanap na ako ng trabaho ngayon. Tama? Maghahanap ka na ng trabaho? Ano, actually what? Lika ulit. Lika. Ano? Parang masama ata loob mo Sabi ko, hindi naman ako mabaho. Actually what? Ano po, bali po ako po yung pumalit sa mama ko dahil sa ano po, hindi na po siya makalakad dahil po, hindi pa, actually po yung, Nahiya. ano po, hindi naman totally na hindi siya makalakad, but, pintulan po kasi isang pa dahil sa sakit na diabetes. Then, ako po yung parang papalit po sa kanya, kasi po nagtatrabaho po siya sa smart site. Kaya po, ako po yung parang papalit muna sa kanya. Okay. So, hindi ka naghahanap ng trabaho? Hindi pa po sa ngayon. Pero balak mo maghanap ng trabaho? Of course, ma'am. Of course. Thank you, Richmond. So, yun. Ang haba nung na storya ng buhay niya, di ba? Pero ang point lang din nun, Comtech graduate siya, college graduate siya, hindi siya sigurado kung meron trabaho talaga para sa kurso niya. Hindi mo nga alam kung yung trabaho yun ay sapat, yung sweldo mo makukuha mo sa trabaho ay sapat para sa ikabubuhay mo. Ako, abogado ako. Meron akong sweldo na kukuha. Sasabihin ko na sa inyo, kasama na yung mga kailangan ko pang araw-araw at mga offerings na ibibigay ko, konti lang ang naiipon ko. Abogado na ako niyan. Iniisip kasi nila pag abogado, matataas ang sweldo. Hindi ho, mukha lang ho kami mayaman. Tsaka maingay kami. Pero wala talaga kaming pera. Mas maingay na abogado, walang pera yun. Okay? Naghahanap sila doon yung sino kayang abogado maingay na kilala ko? Si Attorney Abante lang naman. Unemployed youth population, 39.5% in 2002. Ba, laki. And out of the 2.537 million youth, only 38.9% doon can actively look for jobs. Ang problema, madalas, ang mga kabataan natin kulang or wala sila ng mga kakayahan na meron dapat sila nung graduate sila para sa trabaho ang kailangan nila. Naintindihan nyo? Yun ba ay problema ng eskwelahan o problema ng kabataan mismo? Ito pa, karamihan ng ating mga workforce umaalis ng bansa. Sino ang kumuha dito ng nursing para mag-abroad? Ayaw umamin. Sino nag-nurse ngayon? Nursing, students. Ayan, wala na. Isa lang. Isa ka. Pupunta ka ba Amerika? Hindi. Punta ka ng Saudi? Hindi. Pero 6 out of every 10 OFWs natin ngayon, karamihan ng mga estudyante natin, umaalis ng bansa para magtrabaho. Bakit? Kulang ang trabaho dito Bakit? Kulang yung trabaho, meron mamakuha, kulang ang sweldo para sa pamilya. At karamihan dito, mga kababaihan, may effect din yan sa pamilya. In the middle of the convention, Pastor Ruben Abante will discuss with you the different effects of the different issues ng bansa ngayon that you should be concerned about. Meron naman tayo values and participation. Siguro naman, narinig nyo na yung anti-discrimination bill. Sinasabi na dapat ang lesbians, gays, bisexual, transgender should have, sabi nila, equal rights. Equal rights. Pero in fact, they want more rights than, well, I guess tayong regular preference. Ito bang issue na to dapat binibigyan nyo ng pansin? Palagay nyo? Nakalagay, balikan nyo yung slide na yun. In fact, nilagay nila sa Hall of Shame si Pastor Abante dahil dyan because he stood up against this legislation. Participation pa rin. Sino dito ang sangguniang kabataan? SK Chairman, SK Kagawad, SK Tanod, bilang naman SK Tanod, SK Chairman, Kagawad, may chairman? Wala. Kagawad, saang
Saan ka, Kuya Kagawad? Lakasan mo, kaya mo isigaw. Dasmariñas, Cavite. Para saan ba ang Sangguniang Kabataan? Ano ba ang role ng mga yan? Alam nyo ba na merong bill ngayon sa Kongreso? SK Kagawad? SK? Alam mo ba na merong legislation ngayon sa Kongreso na ina-abolish ang Sangguniang Kabataan? May ginagawa ka ba para tutulan ito? Wala na, yumuko na lang si Kuya. Sino maboboto na sa 2013? 18 years old pataas. Sa May 2013, taas ang kamay. Taas na lang, ha? Sino sa inyong rehistrado na? Dapat ba tayo magparehistro? Dapat ba tayo makilahok? Okay. Mga issues na to, dapat nyo bang pansinin? Next issue, health. Unahin natin ang RH bill. Yan, sikat na sikat yan. Bakit hindi dapat suportahan ng RH bill? Pero sinasabi, 62% of reported STD cases and 29% of HIV cases involve the youth. Alam nyo, nagkaroon ng study dati na pataas ang incidence of AIDS and HIV sa mga nagko-call centers. Sino nagtatrabaho sa call centers? Bakit? Kasi yung moral values ng ating kabataan ay bumababa. Pag ang moral values ng ating kabataan ay bumababa din, tumataas din ang mga risk na mga sakit na which involves immorality. Next, alam nyo ba na there are 5.89 million teenagers ngayon sa ating bansa? And, masakit to 59.2% of them are smokers. Ano ang gagawin natin? The prevalence of tobacco smoking among the youth aged 13 to 15 increased by 40%. Dati 19.6 lang siya, ngayon 27.3. Mga numero na titingin nyo, pag tinignan nyo lang siyang ganyan, wala kayong pakialam. Pero pag naisip nyo kung sino tong mga to, kung saan tong mga to, dapat makialam kayo. Mas madami ng kababaihan ngayon ang naninigarilyo. While most of this increase came from the rise in young male, dati kasi sabi nila pag naninigarilyo ka, cool ka. Ngayon, akala nila mga kabataang babae, pag naninigarilyo, magaganda, mga mas cool. Yan. At dahil dyan, health declined by 4.21%. So, wala pa rin ba tayong gagawin? The environment. We should care for our environment. There are moves to save the Philippine seas. There are moves to save the Pasig River. What can we do? Dapat ba may gawin kayo? In the 1987 Constitution, pag-usapan natin ng batas. Sabi ng batas, the youth are indispensable in nation building. Anong ibig sabihin ng indispensable? Ano ibig sabihin ng indispensable? Kayo dyan nasa taas. Ano ibig sabihin nun? Hindi nyo alam ang indispensable? Ano ibig sabihin ng indispensable? Ha? Ano Kuya ikaw Richmond, dalas kang bumabalik-balik ka sa akin. Tayo ay hindi pwedeng mawala. Indispensable, ano ba mga indispensable sa buhay mo? Kayo ba mabuhay na walang tubig? Hindi. Kaya mo mabuhay na walang oxygen. Indispensable to eh. Ang kabataan, ganun din. Hindi magkakaroon ng isang magandang bayan kung wala ang kabataan. Nation building is a continuous, crucial undertaking by every nation for stability, growth, peace, and national pride. Ang nation building is a process, patuloy siya, continuous siya, to reinforce the common bonds among the people of the nation. Sabi ko nga, it is an ongoing task na dapat ginagawa ng bawat isa sa ating bansa. Anong role ng kabataan?
a youth's role in nation building is crucial and indispensable because the youth, kayo yon, are our future leaders. Naniniwala ba kayo na kayo ang susunod na mga leaders ng ating bansa? Sigurado kayo? May ginagawa ba kayo? Pero anong role ko bilang Kristiyanong kabataan? Kaya tayo nandito eh. Kayo ay hindi lang Filipino youth. Tandaan nyo, kayo ay isang Kristiyanong kabataan. Para sa mga BYIers, MBBC, ano ang motto ng BYI? Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Unang-una, ikaw ay Kristiyano. Pangalawa, ikaw ay estudyante. Unang-una, ikaw ay Kristiyano. Pangalawa, ako ay isang kabataan. Bilang isang Kristiyanong kabataan, anong magagawa ko para sa ikalalago ng ating bansa? Hindi lang sa ikalalago, sa ikabubuti ng ating bansa. In a world where many youth are surrounded by things such as materialism, discrimination, many still have the strength to maintain a spiritual life. That's why we're here. The youth convention is not just to make friends, to meet people, but also to strengthen our spiritual lives. A Christian youth stands out not necessarily in the physical. Maaring hindi tayo lagi ang pinakamagagaling, pinakamatatalino, pinakamagaganda, but in faith and conviction about the Christian God that gives us the courage to do what is righteous in the face of distraction, opposition, and persecution. Yung mga niraise natin mga issues, ang mga Kristiyano laging minority. Diba, napapansin nyo ba yan? Tayo ang nagsasabing, huwag ipasa ang RH bill. Kahit na alam ng mga tao na dapat na dapat huwag pagbawalan ang paninigarilyo, konti pa rin ang tumatayot laban dito. Buti nga ngayon, nagkaroon na napapatupad na yung yung hindi na talaga pwede magkaroon ng advertisements ang cigarettes sa TV and print. Pero meron pa rin mga advertisements for alcohol. Na ngayon, may move para taasan ang sin taxes ng mga alcoholic and cigarette prices. Ibig sabihin, pag tinaasan ang tax nito, tataas ang presyo, mas mahirap bilhin. Mas gusto nga natin yon kaysa VAT. Kayo ba nagbabayad kayo ng tax nyo na? Siyempre, hindi pa. Yun ang akala nyo. Nagbabayad ba kayo ng VAT? Alam nyo ba kung magkano ang VAT doon? 12%. Pag bumili kayo ng tubig sa labas, dyan sa 7-Eleven, bili kayo dyan ng 25 pesos na tubig, magkano VAT? Divide. Ha? Ay, yun. Susundan kita doon dahil hindi ako magaling sa math. You pay for VAT. Pero if we increase the sin taxes to eliminate the consumption of alcohol and cigarettes, we can take away VAT already. Good leadership is the most essential ingredient for nation building. Sinasabi nila ang issue ng ating bansa kaya hindi lumalago, korupsyon. Ang issue ng bansa natin kaya laging madami mahirap, may mga kurakot sa ating bansa. Pero kung may good leadership, tuloy-tuloy, mawawala tong corruption na to. And nation building begins with good leadership. What is the role of the Christian youth? That is a challenge. The Christian youth must take up the challenge and must be encouraged to take up leadership roles in the secular, corporate, and religious associations. We are always encouraged to be active in church. That's right. But let us not forgo our involvement in socio-civic endeavors. We are Christian youth, and we need to be active in what's going on around us. Sino dapat ang maging ehemplo kundi tayo? Sino dapat ang mag-lead sa ating bansa kundi dapat ang mga may good leadership, Christian leadership? Because by taking up such leadership responsibilities, and by virtue of our faith and conviction, we can set up a standard through good work, selfless service, dedication for other youth, and indeed all to follow. Sabi sa 1 Timothy 4:12, let no man despise thy youth. Wag nyo nga hayaan na sasabihin, bata ka lang, wala kang magagawa. But
Sabi, be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Huwag nyo nga hayaan na isasabihin nila na wala kayong boses. Sabi kanina ni Pastor Medina, we have a clear voice. We have a compassionate voice. And we have, ano yung sabi niya? Clean voice. And we have that loud voice to tell the world that we stand for something. We can do what is right. Who are the agents of change sa Bible? We have David and Goliath. David took down a giant. Hindi lang to Bible story, but you know, David defended his country. Goliath was going to take over the nation of Israel, the Philistines. But it was David, a small boy with his 5 small stones, that took down the giant and defended his nation. Next, Samuel. Samuel was just a small boy when he answered the calling of God. Pero he became an influential force in the nation of Israel. Siya ang ginamit ng Panginoon para pumili ng mga leaders. Siya ang ginamit ng Panginoon para sabihin sa mga tao kung ano yung gusto niya at dapat sinusunod ng nation of Israel. These are young kids that God used to be agents of change in the nation of Israel. I'll give you examples of friends that I have that hindi sila malalaking tao pero made a change in this country. We have Efren Peña Florida. Kilala niya siya? Narinig niya na siya? Si Cariton Kid. Siya, he's a teacher and a social worker that founded the Dynamic Teen Company. Sa isang kariton, bumababa siya sa mga barangay. Nagkaroon sila ng alternative learning module na nagtuturo sa mga kabataan para sa mga out-of-school youth na hindi kaya mag-aral sa eskwelahan, ay meron pa rin natututunan. Nabalitaan niyo yan? Naging awardee sila ng 10 Accomplished Youth Organization Awards. That is the Tayo Awards na binibigay ng National Youth Commission. And in 2009, he was awarded CNN Hero of the Year. Bakit ko siya hin-highlight? Hindi siya Kristiyano. Yung ginagawa niya, ginagawa na natin eh. Sino nag-gospel class dito? Taas kamay. Kailangan nyo maintindihan ang epekto nyo sa mga kabataan tinuturuan nyo. Kailangan nyo malaman na madami ako nakita ng mga matatanda na naalala nila, oo, dun sa Baptist, dun ako nagsa-Sunday school pag Sabado. Yung mga bagay na yon, tumatatak yon sa mga puso't isipan nila. Nagkakaroon ng pagbabago simula pa lang sa mga gospel classes. Bakit hindi natin siya i-develop pa para magkaroon talaga tayo ng mas malalim at effective na pagbabago or effect sa ating mga katulad na kabataan. Ginawa ni Efren Peña Florida Naging awardee pa siya, worldwide. Kayang-kaya din ng Kristiyanong kabataan. Ana Oposa. Ito si Ana Oposa. She's a daughter of environmentalist lawyer. She just writes. Sino mahilig mag-Facebook, mag-Twitter, mag-blog, mag-Tumblr? Ito lang, hindi na ako nakaka-follow sa lahat na yan Nagsimula siya as a blogger. And then, dahil isa siyang anak ng environmentalist, mahal din niya ang environment at hinarness niya itong pagmamahal na to do something. She just writes about it. Eventually, she started writing the congressmen, the senators, to save the Philippine seas. She became one of the World Economic Forum's Young Global Shapers in 2012 and is the youngest recipient of the Future for Nature Awards. We are on the internet how many hours a day? We write about what's going on, anong kinain natin, sino nakita natin, diba? But I'm not saying na dapat yung itigil yun. That's fine. But let us also do our part in changing our nation through what we do a lot and what we enjoy doing. Agents of change. Next. Ito, hindi ko to kilala. Sino ba ito? Pastor Benny Abante. Hindi na tayo lalayo. He started this church in 1975.
he was only 24 years old. He started preaching, sinabi niya kagabi, di ba? He was 16 years old. And from that small ministry became the Metropolitan Bible Baptist Church and Ministries. Nagkaroon ng Bible Mode, nagkaroon ng Bible Mode Youth. Maaring tingin nyo ngayon, wala pa kayong nagagawa. Pero pag naging consistent kayo at pinagpatuloy nyo at nasa tamang prinsipyo at doktrina tayo, lumalago ito para magkaroon ng malaking pagbabago. Ngayon, babalik tayo sa unang tanong ko kanina. Bakit kayo nandito? Ano ba yung mga nakikita nyo sa paligid nyo? Ano ba yung mga concerns nyo sa sarili nyo na palagi nyo dapat ma-address? Kung hindi siya na-address, paano natin i-address? Kaya ko ba mag-isa? Kaya naman eh. Nakita natin, no? Si Kuya Efren, si Anna, they were able to effect change by themselves. Pero bakit nyo kakailanganin na mag-isa kung merong 800 nandito ngayon para gumawa ng malaking pagbabago? Ako naniniwala ako, kaya nyo. So tanungin nyo sarili nyo, bakit kayo nandito ngayon? Sabi sa, di ba ang theme natin, bayan ko, mahal ko. And it came from the verse Romans 10:1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel, let's not go far, for the Philippines, so that they may be saved. And it can only be saved when the righteous are in authority. And when the righteous are in the authority, the people rejoice. So, yun yung challenge natin ngayon. Bakit kayo nandito? Ano yung pwede nyo magawa? In the next coming sessions, each preacher will discuss the different qualities of a Christian youth that you can emulate. And later on, we will give you questionnaires. Kayo mismo sasagot. Ano ang issue nyo? Nakita nyo na yung mga examples eh. Education, employment. Meron ba dito na nasa isang lugar na madaming kaguluhan? Like may mga conflicts, may gera, meron ba? May mga taga Mindanao ba? Pero yung area na Mindanao, peaceful eh. Yung nandito, diba? Ano yung mga nararamdaman nyo kailangan ma-address? Ano yung palagi nyong paraan para ma-address ito? Sino yung mga nandito last year? Nung first Baptist Heritage Youth Convention, natutunan nyo kung sino kayo bilang isang Kristiyanong kabataan. Dito, matututunan pa rin natin lalo. Pero sana matutunan din natin kung paano tayo magiging pagbabago din sa ibang tao. Hindi lang sa atin. That is our prayer that as Christians, we do not only enjoy our salvation, but we share it to others. And because we are saved, because we are Christians, we will be better examples and better leaders in our country. Through service to God, it's not just, hindi lang ano yan sa ministry na pang-simbahan, pero para sa ating bansa. And sana, from here, makita natin na may grupo ng kabataan na magsasabi na we can effect that change. Recently, there was a group of scholars, well, they call themselves scholars, that said, yung mga politiko na nagsasabing ayaw nila sa RH bill, ikakampanya namin para wag nang manalo. Ngayong convention, matututunan, mas maiintindihan nyo, bakit nga ba ating mga churches against RH bill. Hindi kayo pwedeng tumayo at magsabing against ako sa RH bill without knowing. Ako, I will tell you why personally I'm against it. The RH bill wants that sex education be conducted in elementary and high school. Sex education is not the responsibility of the state. Sex education is the responsibility of the parents. It starts in the family, which is inconsistent. In fact, may nakikita tayo mga commercials ngayon ng MTRCB na dapat ang magulang dapat ang nagsasabi sa mga anak kung ano dapat ang panuurin. Dapat sila rin nagsasabi kung ano dapat ang ituro tungkol sa mga ganong masiselang bagay, hindi ang mga eskwelahan. Anong epekto nito?
Sino lumaki sa Christian schools? Oobligahin ang mga eskwelahan nyo na ituro ito. Dahil hindi natin ito pinaniniwalaan, hindi natin ito sinusuportahan, pwedeng ipasara ang eskwelahan nyo. Sabi, the RH bill takes care of the maternal health, female health. Magdahil doon, maglalabas sa malaking pondo. Sino dito ang mga taga-probinsya na ang mga health centers nila kulang-kulang na mga nurses, social workers, gamot, gamit? Bakit hindi na lang yung mga pondo na bibigay sa isang RH bill na ang konsepto lang naman ay magbigay dapat ng edukasyon, hindi na lang ibigay sa mga gamit? Kaya tayo nagkakaroon ng mga nurses na umaalis ng bansa dahil maliit ang sweldo. Ibigay natin sa kanila para ang health ng mga nanay natin ay mas maalagaan. Ito, personal ko pa lang ito. Wala pa dito yung doktrina ng Biblia. Meron tayong mga sagot. Meron tayong boses. Gamitin natin. And we are here to support you. I'm not part of the BYI anymore, but because of my involvement with the National Youth Commission, the youth is very close to my heart. And I've committed, patay na nga ako sa boss ko dahil baka namang hinahanap ako sa opisina ngayon. But I've committed to help the BHYC in sharing your advocacy because I believe in the youth. I believe that the Christian youth should finally take that stand and make our mark that we are a force to contend with. That we can make a difference in this world. We can make a difference in this country. And if kung hindi nyo ititignan yan as an obligation bilang isang kabataang Pilipino, sinasayang nyo ang potensyal na meron kayo bilang kabataan. From here, I think Pastor RC will continue on, but I thank you for inviting me over, and thank you for the time to listen.